Plus Panalo! And we're back mga pangga! Hindi lang ako nagbabalik dahil magbibigay din ako ng lucky card for today's video. Sa ating portion na pangga Bingo Plus Panalo, hatid pa rin sa atin ang Arena Plus. Arena Plus. Hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus. Ayan. Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Ay grabe naman talaga, nalito na yung bading. Pero eto na, ihuhulog na natin ang bola para malaman natin kung ano ang lucky card para sa programang The Baklitas. Alright, ayan. Ano yan? Ang ating lucky card para sa programang The Baklitas ay Queen of Spade. Ayan, para kayo'y manalo, manatili lamang nakatutok sa bawat programa ng Energy FM. At mamaya sa programa ni Kuya Chico, paiikutin niya ang roleta kung saan nandoon ang aming mga programa. Kapag tumapat ang arrow sa programang The Baklitas, yung Queen of Spade ang inyong babanggitin kay Kuya Chico para magkaroon ng pagkakataong manalo ng 500 pesos. On air lang yan ha, kasi may pagkakataon din na manalo ng another 500 pesos ang mga viewers natin online. For a total of 1,000 pesos. Ang Pangga Bingo Plus Panalo ay hatid pa rin sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Ay paalala mang panggahan sa lahat ng mga magda-download ng Bingo Plus sa kanilang mga cellphone na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At mamayang hapon na, ayan, ang episode 14, if I'm not mistaken, episode 14 na yata, ang Baklitas sa podcast. Ayan. So, abangan ninyo yan mga panggaha. Alright. Move na tayo sa regular programming. Cheers, miss! The Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Magandang morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat naman nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan na naiipit ngayon sa mahabang daloy ng trapiko papuntang south. Ayun, magandang umaga. Oy, pabati daw. Itong si Janjan. Ayan, ang pagbati mula kay Janjan ha. Pabati ang mga taga-Amcor. Lalo na po si May na late na naman. Anak ko, May, ano ba yan? Ba't late ka na naman? Pero kanina, nag-message din itong Mitsubishi Mirage Car Club. Ayan, happy 7th founding anniversary, MMCC. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Ang pagbati muli ay mula kay Janjan. Okay, good morning sa lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook Live and TikTok Live. Ayan, si Bianca. Wala pa, Hoy! Hindi natin pwedeng banggitin yan on air. Magandang morning sa lahat ng mga misis na nakatutok sa kanilang mga tahanan at sa lahat ng mga nakaantabay sa atin sa ibayong dagat sa pamamagitan ng ating Facebook Live at sa iba pang digital platform ng Energy FM. Eto na ang chika natin for today's video. Todo tanggol si Dennis Padilla sa kanyang utol na si Ginny Padilla matapos itong kuyugin ng mga netizen matapos siya makisawsaw sa kontrobersyal na kasal ni Claudia Barreto. Bugbog sarado si Ginny sa mga bashers nang ipangalangdakan ni Marjorie Barreto ang hindi naman pala siya imbitado sa kasal ng anak nila ni Dennis Padilla, pero kung makapagkomento siya, wagas-wagas daw. Ayan, 'di ba Kuya Lito Santa Rufina? Ayan,
Tila sinusulsulan pa daw di umano itong si Dennis Padilla na mas lalong nagalit at na bad trip sa kanyang mga anak. Pero eto ang nakakaloka dito sa sa controversy na ito. Etong si KitKat, may pagbara din ito kay Jeannie Padilla Sinabi ni KitKat, hindi ka naman daw kasi invited. Oo nga naman. Wala akong komento. Hindi, pero kasi ganito yan Kapag kapatid ka kasi, hindi din. Hindi kasi ganito yan Ako kahit anong gawin mo, kung mali ka, mali ka. 'Di ba? Pero kasi iba yung may resibo 'di ba? Iba yung merong resibo. May pagbabasihan kung papaano ka tuturingin ng mga tao, 'di ba? Pero nakakaloka sa mga revelations ni Dennis Padilla, yung siya ang trigger ng mga anak niya sa pagkakaroon ng sa pagkakatrauma nila. 'Di ba? Ay nako, sabi nga ni Marjorie Barreto, 'di ba, yung boses ni Jeannie Padilla, ni Dennis Padilla na sumisigaw habang nagmumura, minsan yung mga anak niya nanginginig daw sa syokot. 'Di ba? Medyo nakakalungkot lang kasi 'di ba? Alam mo yung sikreto dapat ito ng pamilya at dapat pinag-uusapan ito ng pamilya pero inilalabas sa publiko. 'Di ba? Tapos ang nakakaloka pa nito, question pa ni Marjorie Barreto kung bakit daw Padilla ang ginagamit ni Jeannie. Pati daw nung kapatid na nasa ibang bansa hindi naman artista. 'Di ba? Nakakaloka. Sa kabilang dako Panggay, hanggang ngayon ay hindi pa rin naman nagbibigay ng opisyal na pahayag itong si Julia Barreto, pero ang nakakaloka dito ay kaliwat kanan nga ang nanghuhusga. Hindi lang sa kanyang ama kundi sa kanyang ina rin. Pero alam mo mga Pangga, merong mga lumalabas na mga litrato 2 years ago kung saan ipinakita nga nitong si Marjorie Barreto na meron nga siyang earplugs, which is pagpapatotoo doon sa sinabi niya na may pananakit itong si Dennis Padilla years ago. 'Di ba, kung saan sinapok daw siya tapos nabasag daw yung eardrum niya. Tapos according kay Papa Ogie Diaz, may nakita siya or pinakita sa kanya yung tahi sa likod ng tenga kung saan kinuha yung parang I think buto para nang sa ganun ay gawing pansamantalang eardrum. Ayan, hindi kasi tayo eksperto pagdating diyan, chismosa lang tayo. Hindi tayo magmamagaling, 'di ba? Hindi kagaya ng iba nagmamarunong. 'Di ba? Kung hindi mo expertise, huwag kang magmarunong, 'di ba? Hindi yung marami kang komento sa pamilyang 'yan, wala ka naman palang alam tungkol sa nila, sa mga away nila. Ay nako, 'di ba Julius ng Meralco, nakakaloka. Pero alam mo, Feli, eto nga ang pahayag ng ibang netizen, lalo ng may mga netizen na kilala natin sa industry na sinasabi nila na, uy, alam nyo, wag na natin silang pag-usapan. Kasi away pamilya yan. Which is correct, di ba? Kahit sa isang community, kapag nag-away-away ang mga kapitbahay ninyo, wala kayong kay para pag-usapan yon at iparating pa kung kanino yung narinig mong issue ng pamilya nila. Kasi pamilya nga yun, away pamilya. Tsaka away yan na magaganda. Huwag kang sumali. Ma-OP ka lang, Bi. Sabi ko sa'yo, ma-OP ka lang. Pag-away ng magagandang tao, tabi. Doon sa malayo, hindi sasali ang taong to. 'Di ba? Eto, sabi ni Mila Bolsesa. Bolesa. Good morning daw, Tita Cora. Ayan, good morning. Magandang morning mga Pangga. Ayan, kayo mga Pangga, ano bang nyo dito? Ano bang take nyo dito? Kasi pinagtatanggol pa nitong si Dennis Padilla kasi may post itong si Gino Padilla sa kanyang sa kanyang page, which is sinasabi nga niya dito na it's okay if you say hurtful things. Ayan. You don't know me. I don't know you. But still, I choose to send you love, peace, and prayer for healing.
chumika din. Etong si Dennis Padilla, ang chika ng Dennis Padilla, Dear Jeannie. Ay, ang taray, parang Charo Santos, nakakaloka. Diba? Parang letter, Dear Jeannie, wala kang mali. Nagbigay ka lang ng suporta sa akin dahil nararamdaman mo ko. Salamat. Oh, diba? Alam mo, sana maayos na itong gusot, no, sa pagitan nitong si Dennis Padilla at saka ng kanyang mga kapatid. Din please lang, ito ay pakiusap ng isang tagahanga, 'di ba? Huwag niyo nang i-post ito sa social media, 'di ba? Kasi kawawa naman yung mga junakis, may mga binibuild na career. Buti kayo mga na, 'di ba, mga veterano na kayo, kilala na kayo sa industriya. Do kilala na itong si Julia, pero kasi bata pa ito, marami pa siyang alam mo 'yon, marami pang igaganda ang kanyang karera. Kaya sana wag naman masira ito nang dahil sa mga issue ng pamilya. Sabi ni Mayet, I'm watching from Dubai, Tita Cora. Uy, bongga. In fairness. Ha? Pinapakinggan tayo sa Dubai. Diba? Hi, Mayet. Ayan. Pero, eto kasi, may naiintindihan ko yung side na nagtatanggulan sila bilang magkapatid nga, di ba? Pero kasi may mga resibo itong si Marjorie, kagaya ng sinabi ni Dennis na umiiyak daw yung nanay. Nakita natin yung resibo, nakangiti naman yung nanay, akay-akay ni Marjorie Barreto. So, ano talagang paniniwalaan natin? Di ba? Bakla, ano ba yun? Ay, pero anyway, kagaya ng sinabi ko, paulit-ulit kong sasabihin, ayan, na sana ay maayos ang gusot ng pamilya kasi magkakapamilya kayo, 'di ba? Hindi man ako makarelate, ayan, sa kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo. Pero isang pamilya pa rin kayo, 'di ba? And kung totoo man na naninigaw itong si Dennis Padilla, laging tatandaan na hindi ang pagsigaw at pagtaas ng boses ang pwedeng basihan upang nang sa ganon ay sundin ka or mapakinggan ka. Pwede mo itong daanin sa diplomansya. 'Di ba? Kasi mga bata pa yan eh. Siyempre, alam mo naman, mga Gen Z. 'Di ba? Hindi sa minamalit ko mga Gen Z. Pero madamdamin kasi ang mga Gen Z. 'Di ba? Iba yung approach. 'Di ba? Ako kasi may mga kakilala kong Gen Z, iba yung approach ko kapag kinakausap ko sila. Kasi, syempre maano sila eh, snowflakes, 'di ba? Pero, ganun pa man, maraming akong kakilala na, na matatalinong Gen Z. Ano ito? Gary Bicana. Tabi ko, ano yun? Ay nako, hindi ko mabasa, nakakaloka. Wrong spelling is wrong. Ay nako. But anyway, ayan, kagaya ng sinabi natin, sana ay ngayong Semana Santa. Semana Santa. Diba? Ngayong Lenten season, ayan, ay maging way upang nang sa ganun ay makapagnilay-nilay tayo mga pangga. Ayan. Pagkakataon din to reconnect with nature, with God, at sa lahat ng mga mahal natin sa buhay. Pansamantala ay hindi nyo po muna ako maririnig. Si Kapitana Sisa ang Dabaklitas. Ayan, sa loob ng ilang araw, bilang paggunita din natin sa Lenten season. Diba? Hindi ka naman magiging Siyempre, tayo yung mga Kristiyano. Diba? Oh, eto paalala lamang pangga ha. Public service reminders. Sa lahat po ng mga umaalis ng kanilang mga tahanan, siguraduhin niyo pong nakalak ang inyong mga pintuan, ang inyong mga bintana, at siguraduhin na mga alagang hayop ay may sapat na pagkain, lalo na kung sila ay iiwanan po ninyo. Sa lahat naman po ng aalis palabas ng Metro Manila, wag na kayong bumalik. Hindi, charot lang. Bumalik kayo. Hindi kasi ang luwag ng daloy ng trapiko dito sa Manila. Parang ang saya. Saya pala pag ganun, no? Pag wala yung iba.
Ay nako, sabi nga ng isa kong kilala, masyado nang masikip ang mundo para sa atin. Kaya dyan muna kayo sa labas. Hindi, sa lahat ng mga lalabas po ng Metro Manila at piniling mag-spend ng kanilang bakasyon, ayan, sa labas ng Metro Manila, kayo po ay mag-iingat, i-check nyo po yung inyong mga preno, gasolina, mga langis ng inyong mga sasakyan. Diba? Upang nang sa ganon, ay makaiwas tayo sa peligro, 'di ba? O humabol pa itong si Julius ng Meralco, late daw siyang nag-sign on. Ay nako Julius, okay lang 'yan basta mag-ingat kayo ng iyong misis at get well soon sa inyong anak, 'di ba? Kikita ka na naman diyan. Magkano per ulo baka naman? Ha? Kikita saan? Hi po Tita Cora, loves ko po kayo, ingat po kayo lagi, haba solemn Holy Week, sabi ni Flynn, tama ba? Flynn? Oh, sabi ni Flynn, Flynn Maximus. Ayan, sa mga tumatawag po sa atin, wag po kayong tumawag, naka-ere po tayo sa Energy FM, ayan. Ayan, good morning, Erwin Valerio. At yan muna ang kabuuan ng ating chikahan for this week. Ayan, sa Baklitas. Abangan ninyo ha. Next week kami ay magbabalik. Ayan. At kung saan man ako mapadpad at makita nyo ako, tayo magkakwentuhan. Ayan basta isa lang ang gusto kong iwanan bago tayo huwag nyo naman akong kalimutan. Diba? Mahal ko kayo. Anyway, tayo pa rin ang istasyong same pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo